5 araw nang mamatay sa isang aksidente ang asawa ko. Kinuha lahat ng biyenan ko ang perang abuloy at pinalayas kaming mag-ina. Hating gabi, nakatanggap ako ng text, hindi pa ako patay, pumunta ka sa sementeryo. Ako si Ana, 24 taong gulang, isang accountant sa isang maliit na patahian. Dati, hindi man marangya ang buhay ko, ito ay sapat at payapa. Ang asawa ko ay si Rico. Mas matanda sa akin ng 2 taon at isang construction engineer. Mayroon kaming isang 4 na taong gulang na anak na babae, na ang palayaw ay nene. Matalino at palangiti ang anak ko. Tuwing hapon, kapag naririnig niya ang tunog ng motor ng kanyang ama sa labas ng gate, tatakbo siya agad para yakapin ang binti nito at masayang magkukuwento ng lahat ng nangyari sa kanyang klase sa nursery. Para sa akin, sapat nang makita ang mag-ama kong nagtatawanan pagkatapos ng hapunan para masabi kong sulit ang lilahat ng pagod sa buong araw. Si Rico ang panganay na anak sa kanilang pamilya. Ang biyenan kong lalaki ay si Tatay Lando at ang biyenan kong babae ay si Nanay Celia. Mayroon pang isang nakababatang kapatid na lalaki si Rico na si Carlo at isang ate na si Lorna. Para sa mga tagalabas, mukhang kagalang-galang at masaya ang pamilya ng asawa ko dahil marami silang anak at apo. Ngunit ang mga nakatira lamang sa loob nito ang nakakaalam. Mula nang ako'y maging manugang nila, lagi kong bitbit ang bansag na manugang na taga-probinsya. Sa tuwing may pagtitipon ang aming mga kamag-anak, sinasadya man o hindi ng biyenan kong babae, lagi niyang binabanggit ang linyang iyon. Mabuti na lang at mahal ka ni Rico. Dahil ang mga babaeng probinsyana na tulad mo ay napakarami dyan. Sa unang beses na narinig ko iyon, nalungkot ako. Sa pangalawa, nasaktan ako. Pagsapit ng 10 beses, ngumingiti na lang ako para palipasin ito. Madalas akong ipagtanggol ni Rico. Nay, si Ana po ang asawa ko, parte na siya ng pamilya. Huwag na po kayong magsalita ng ganyan. Sa tuwing nangyayari iyon, tumatahimik si Nanay Celia. Ngunit ang tingin niya sa akin ay hindi kailanman lumambot. Nakatira kami noon sa isang maayos na 2 palapag na bahay sa sentro ng bayan. Iyon ang bahay na pinag-ipunan ni Rico sa loob ng halos 10 taon ng pagtatrabaho. Bawat sentimo ay kanyang inipon at umutang pa sa bangko para maipatayo ito. Nag-ambag din ako ng maliit na bahagi mula sa aking naipon sa maraming taon ng pagtatrabaho. Ngunit dahil sabi ng mga biyenan ko, ay para mas madali ang mga papeles, ang titulo ng lupa ay nanatiling nakapangalan sa kanila. Noong mga panahong iyon, tumawa pa si Rico at sinabi sa akin, hayaan mo na, mahal, nakapangalan man kina nanay at tatay o sa atin, pareho lang iyon. Sa huli, sa atin din naman mapupunta yan. Naniwala ako sa asawa ko kaya hindi ko na masyadong inisip. Lagi kong iniisip na bilang isang pamilya, hindi na kailangan pang maging mahigpit sa mga papeles. Noong hapong iyon, bumuhos ang malakas na ulan. Ang unang ulan ng panahon, sobrang lakas na sa labas ng bintana, ay tila isang puting kurtina ng tubig na lamang ang nakikita. Nagsuot ng kapote si Rico. Bitbit ang kanyang itim na briefcase para maghatid ng mga dokumento. Hinawakan ko ang kanyang braso. Nag-aalala. Bukas mo na lang kaya ihatid, Tay? Delikado ang ganitong ulan. Ngumiti ng malumanay si Rico. Hinaplos ang buhok ng aming anak at tumingin sa akin. Hindi pwede, mahal. Kailangan na ito ng kliyente. Ihahatid ko lang. Tapos uuwi na agad ako. Niyakap ni Nene ang binti ng kanyang ama. Naglalambing. Daddy, wag mong kalimutan. Yung pasalubong kong cake, ha? Yumuko si Rico. At hinalikan ang noo ng aming anak. Sabay ngiti. Oo, pangako ni Daddy. Bago siya lumabas ng pinto, lumingon pa siya at marahang sinabi sa akin, kung gabihin ako, ilak mo na ang pinto. Huwag mo na akong hintayin sa hapunan. Kumain na kayong mag-ina. Iyon ang huling salitang narinig ko. Mula sa aking asawa, bago bumagsak ang trahedya. Bandang 9 ng gabi, sunod-sunod na tumunog ang telepono ko. Isang hindi kilalang numero ang lumitaw sa screen. Pagkasagot ko, ang nasa kabilang linya ay nagtanong agad, kayo po ba ang asawa ni Ginoong Rico?
Hanggang doon pa lang, nanlamig na ang kalahati ng aking katawan. Opo, ako nga po. Dahan-dahan ngunit seryoso ang boses ng lalaki sa kabilang linya. Ang sasakyan po ni Ginoong Rico ay nagkaroon ng malubhang aksidente malapit sa lumang sementeryo. Hinihiling po na pumunta agad ang pamilya. Nanigas ako. Nahulog ang telepono mula sa aking kamay. Ang tanging narinig ko na lang ay ang takot na sigaw ni Nene. Mami! Mami! At pagkatapos, nagdilim ang lahat sa aking paningin. Hindi ko alam kung paano ako nakalabas ng bahay. Ang naaalala ko lang, pagdating ko sa lugar, umuulan pa rin ng malakas. Ang mga kumikislap na pula at asul na ilaw ng mga sasakyan ng emergency at pulisya ay sumasalamin sa maputik na kalsada. Ang sasakyan ni Rico ay halos isang tumpok na lang ng yuping bakal sa ilalim ng isang malalim na kanal. Lumapit sa akin ang isang opisyal. Marahang sinabi, maging kalmado po ang pamilya. Nanginginig ako ng sobra at hindi na makatayo ng maayos. Sinubukan kong magtanong, nasaan po ang asawa ko? Tinitigan niya ako ng ilang segundo at marahang bumuntong hininga. Nakita lang po namin ang kanyang mga identification card, ang briefcase, at ang sasakyang halos natupok ng apoy. Dahil sa lakas ng ulan, baha, at pagsabog ng sasakyan, may natagpuan po kaming bangkay sa loob. Ngunit halos matupok na ng apoy at hindi na makilala. Naramdaman kong nanlambot ang aking mga binti. Nawala ang lahat ng tunog sa paligid. Hindi ko na alam na umuulan o kung sino ang umaalalay sa akin. Sa aking isipan, paulit-ulit lang ang pangako ni Rico sa aming anak, ilang oras lang ang nakalipas. Oo, pangako ni Daddy. Dumating din agad ang pamilya ng asawa ko. Pagbaba pa lang ni Nanay Celia sa sasakyan, humagulgol na siya ng malakas. Diyos ko! Ang anak ko! Ang kanyang pag-iyak ay nakakadurog ng puso. Ngunit ang nagpatigil sa akin ay nang marinig ng biyenan ko ang sinabi ng opisyal na natagpuan ang briefcase at mga dokumento. Agad siyang lumingon at nagtanong, nasaan ang briefcase niya? Kumpleto pa ba ang mga papeles ng sasakyan? Bahagyang natigilan ng opisyal at sumagot. Nandito pa po ang briefcase. Nakita kong bahagyang nakahinga ng maluwag ang biyenan ko. Isang napakabilis na kilos na kung hindi ka nakatayo sa tabi niya ay hindi mo mapapansin. Pagkatapos noon, muli siyang nagtakip ng mukha at humagulgol na parang walang nangyari. Noong mga sandaling iyon, sinabi ko na lang sa sarili ko na marahil ay dahil lang sa sobrang kalungkutan kaya ako nag-iisip ng kung ano-ano. Kinabukasan, dahil sa pagiging komplikado ng lugar ng aksidente, ang pagkakakilanlan ay maaari lamang ibatay sa mga dokumento, relo, at ilang personal na gamit na natira. Nagkasundo ang pamilya na i-cremate ang mga labi para sa burol. Ang lahat ay nangyari nang napakabilis na hindi ako makapaniwalang ito ay totoo. Ang bahay na dati puno ng tawa ni Nene ay sa isang gabi lang ay nalagyan ng itim na laso sa pinto. Ang larawan ni Rico ay inilagay sa gitna ng sala, napapalibutan ng mga nakasinding kandila at sariwang bulaklak. Yakap-yakap ko ang aking anak habang nakaluhod sa harap ng altar. Halos maubos na ang aking mga luha. Inosenteng hinila ni Nene ang damit ko at nagtanong, Mami, saan po nagpunta si Daddy? Mahigpit ko na lang siyang niyakap. Hindi makapagsalita dahil sa pagpipigil ng iyak. Sa buong lamay, malakas ang iyak ni Nanay Celia. Sa lahat ng dumarating, ikinukwento niya kung gaano kabait na anak si Rico, ang haligi ng buong pamilya. Lahat ng nakakarinig ay naaawa. Ang mga sobre ng abuloy ay isa-isang inilalagay sa kahon. Ang kakaiba ay sa tuwing may maglalagay ng makapal na sobre, pasimpleng sumusulyap si Nanay Celia kay Carlo. Agad namang lalapit si Carlo at tatayo malapit sa kahon, nagawa sa kahoy. Ang kanyang mga mata ay hindi inaalis sa bawat sobre, na para bang takot na may kumuha nito. Noong una, inisip ko na tinutulungan lang ng bayaw ko ang pamilya na bantayan ang abuloy. Hanggang sa pagdating ng hapon, habang hinahatid ng lahat ang huling grupo ng mga bisita sa gate, bumalik ako sa sala para kumuha ng tubig.
Sakto namang nakita ko si Carlo na mabilis na kinuha ang cellphone ni Rico mula sa bulsa ng barong na nakasabit malapit sa altar at isinuksok ito sa kanyang bulsa. Nang makita niya akong nakatayo sa pinto, saglit siyang nagulat at agad na pilit na ngumiti. Yung cellphone ni Kuya Rico, tinago ko lang baka mawala sa dami ng tao. Ngunit hindi ko alam kung bakit. Sa unang pagkakataon mula nang maaksidente ang asawa ko, isang hindi maipaliwanag na kaba ang bumalot sa akin. Tila sa likod ng pagkamatay ni Rico ay may isang sikretong hindi ko pa nalalaman. Ang burol ni Rico ay dapat sana'y 3 araw lang. Ngunit iginiit ng aking biyenan na gawin itong 5 araw. Si Tatay Lando ay nakaupo sa tabi ng altar. Namumula ang mga mata at paos na sinabi sa mga kamag-anak. Siya ang panganay kong anak. Hindi pa nakakarating ang mga kamag-anak natin sa malayo. Hindi pwedeng iwanan natin siyang mag-isa. Sa narinig na iyon, lahat ay tumango sa awa. Samantala, ako noon ay lutang na ang isip. Kalilibing lang ng asawa ko at hindi pa malinaw ang pagkakakilanlan sa kanyang labi. Kung ano ang sabihin nila, tumatango na lang ako. Wala na akong lakas para makipagtalo kung 3 araw o 5 araw pa. Ang mga araw ng burol na iyon ay parang isang buong buhay. Laging masakit sa mata ang usok ng insenso, ang tunog ng mga dasal, ng mga umiiyak, at ng mga yabag ng mga bisitang pumapasok at lumalabas ay walang tigil. Si Rico ay mabait at matulungin, kaya mas marami ang dumating para makiramay kaysa sa inaasahan ko. Dumating ang mga kasamahan ko sa patahian, ang mga kapitbahay, ang mga kaibigan ni Rico sa construction, at maging ang mga taong dati niyang tinulungang ayusin ang bubong o ikabit ang kuryente ay tahimik na nagdala ng mga bulaklak. Lahat ng nakakakita sa akin na yakap-yakap si Nene sa harap ng altar ay naaawa. Isang matandang construction worker, halos puti na ang buhok, ang humawak sa kamay ko at umiyak. Napakabait na tao ni Rico, iha. Noong 1 taon, bumagsak ang bubong ng bahay namin. Inubos niya ang buong hapon para ayusin iyon dahil takot siyang mabagsakan kami kapag umulan. Bakit ang isang taong tulad niya ay ganito kasama ang kapalaran? Narinig ko iyon at parang may bumara sa lalamunan ko. Gusto kong sabihin sa kanya na nangako pa si Rico na bibilhan ng cake ang anak niya. Na nangako siyang ilalabas kaming mag-ina sa katapusan ng buwan para kumain sa isang masarap na lugar. Ngunit bago pa man lumabas ang mga salita sa bibig ko, tumulo na ang aking mga luha. Ang abuloy, dahil doon, ay lalong dumami. May mga sobre mula sa mga kakilala, na may lamang ilang daan, ilang libo. Mayroon ding mga sobre mula sa mga business partner ni Rico, sa construction, sa labas. Malinaw na nakasulat ang pangalan ng kumpanya at ng nagpadala. Naisip ko, kahit gaano kasakit ang nararamdaman ko, kailangan kong isulat lahat ng ito para malaman kung sino ang dapat pasalamatan. Iyon ang tamang asal. Dumating sila noong panahong kailangan namin ng tulong. Hindi pwedeng tanggapin ko na lang ito na parang wala lang. Kumuha ako ng isang maliit na kwaderno at umupo sa isang sulok. Handa nang isulat ang pangalan ng bawat isa. Kakasulat ko pa lang ng ilang linya, lumapit na ang biyenan ko at biglang hinablot ang kwaderno sa aking kamay. Tinitigan ako ni Nanay Celia ng isang matalim na tingin, na ibang-iba sa kanyang pag-iyak at paghihinagpis sa harap ng mga bisita kanina. Anong sinusulat mo dyan? Mahina akong sagot. Inililista ko po, para pasalamatan natin sila mamaya, Nay. Ngumisi siya ng mapait. Sapat na mahina para hindi marinig ng mga bisita sa labas, ngunit sapat na masakit para tumusok sa puso ko. Anong alam ng isang manugang na tulad mo para magsulat-sulat? Ang perang ito ay abuloy para sa anak ko. Umupo ka na lang dyan, at iyakan ang asawa mo. Huwag kang makialam sa mga bagay na hindi mo trabaho. Natigilan ako. Nakahimlay pa ang asawa ko. At hindi pa naiintindihan ng anak ko. Nawala na ang kanyang ama. Pero ang biyenan ko ay agad ng pinag-aawayan kung kanino ang pera. Gusto kong sumagot. Gusto kong sabihin na asawa ako ni Rico, ina ng kanyang anak. Ngunit nang tingnan ko ang larawan ng asawa ko sa altar, nilunok ko na lang ang lahat. May burol sa bahay. Ayokong makita ng mga bisita
At pag-usapan na ang manugang ay nakikipag-agawan ng abuloy sa pamilya ng asawa. Ang biyanan kong lalaki naman ay nakaupo sa tabi ng altar. Sa tuwing may dumarating na grupo ng mga bisitang mukhang mayaman, lalo siyang lumalakas umiyak. Ikinukwento niya kung gaano kabait si Rico mula pagkabata, kung gaano karesponsable, at lahat ng kinikita niya ay para sa kanyang mga magulang. Habang nagkukuwento, pinupunasan niya ang kanyang luha na nakakaantig sa sinumang makarinig. Ngunit ang kakaiba, sa tuwing may naglalagay ng sobre sa kahon, mabilis na sumusulyap ang kanyang mga mata kay Carlo, na parang nagbibigay ng senyas na bantayang mabuti. Si Carlo ay halos hindi umalis sa tabi ng kahon ng abuloy. Nandoon siya mula umaga hanggang gabi. Minsan nagkukunwaring inaayos ang mga korona ng bulaklak. Minsan nagbubuhos ng tubig para sa mga bisita. Pero sa totoo lang, ang kanyang mga mata ay laging nakabantay sa kahon, nagawa sa kahoy na nakalagay sa tabi ng altar. Minsan, lumapit ako para kumuha ng insenso sa drawer, sa ilalim ng mesa. Agad na humarang si Carlo. At tuyo ang boses na sinabi, "Ate, kung may kailangan ka, sabihin mo lang. At ako na ang kukuha. Magulo dito. Maraming tao." Tinitigan ko siya sa mata. Kukuha lang ako ng insenso para sa mga bisita. Ngumiti si Carlo, ngunit ang ngiti niya ay walang bahid ng pagiging kamag-anak. "Ako na ang kukuha. Upo ka na lang dyan kasama si Nene. Ang mga bagay tulad ng pera at insenso, kami na sa bahay na to ang bahala." Ang dalawang salitang bahay na to ay parang kumirot sa aking puso. Sa isang gabi lang pala, mula sa pagiging asawa ni Rico, naging tagalabas ako sa mismong burol ng sarili kong asawa, ang hipag kong si Lorna. Sa umaga ay laging nakaakbay sa akin sa harap ng mga bisita. At ang bibig ay nagsasabi ng mga salitang nakakaawa. Kawawa naman ang hipag ko. Ang bata pa para mabiyuda. Ngunit kapag walang ibang tao, bumubulong siya sa aking tainga. At ang boses niya ay kasing lamig ng tubig sa balon. "Ana, sasabihin ko sa iyo ang totoo para malaman mo. Bata ka pa. Siguradong mag-aasawa kang muli. Ang bahay. Ang pera, para kay Nene. Ang pera, para kay Nene. Mas mabuting iwan mo na lang sa pamilya namin, para hindi maging mahirap ang sitwasyon sa huli." Lumingon ako kay Lorna. Hindi makapaniwalang iyon ang sinabi niya habang hindi pa naililibing ang kanyang kapatid. Walang pakialam si Lorna. Inayos pa ang kanyang itim na belo, na para bang isang napakabuting payo ang kanyang ibinigay. Mahina ko lang na tinanong, "Hindi ka ba naaawa kay Rico sa sinasabi mo?" Umiwas ng tingin si Lorna at maikling sumagot, "Kaya nga ako nag-aalala para sa kanya. Kaya ko inaasikaso ang para sa kanya." Si Nene, sa mga araw na iyon, ay laging nakakapit sa akin. Masyado pa siyang bata para maintindihan ang salitang kamatayan. Tinititigan niya ng matagal ang larawan ng kanyang ama at nagtatanong, "Mommy, natutulog po ba si Daddy sa picture? Bakit hindi siya bumababa para makipaglaro sa akin?" Niyakap ko ang aking anak. Nanginginig ang buong katawan. Hindi ko alam kung paano sasagutin para maintindihan ng isang 4 na taong gulang na bata na mula ngayon hindi na siya bubuhatin ng kanyang ama. Hindi na maririnig ang tawag na nene ng daddy tuwing uuwi ito galing trabaho. Sa ikatlong gabi ng burol, matapos umalis ang mga bisita, dinala ko si Nene sa silid para patulugin. Pagod na siya sa kaiiyak kaya nakatulog agad. Pero ang kamay niya ay mahigpit pa ring nakahawak sa laylayan ng aking damit. Panluksa. Nauhaw ako. Dahan-dahan kong inalis ang kamay niya at lumabas. Ang sala ay mayroon na lang dilaw na ilaw na tumatama sa altar. At ang usok ng insenso ay malabong lumulutang. Papunta na sana ako sa kusina nang marinig ko ang isang mahinang tunog ng pagbubukas ng kandado. Nanigas ako sa likod ng bahagyang nakabukas na pinto. Si Nanay Celia at si Carlo ay nakaupo sa sahig. At sa harap nila ay ang kahon ng abuloy na bukas na. Ang mga puti, dilaw, at asul na sobre ay nakasalansan. Mabilis na binubuksan ni Carlo ang bawat isa. Kinukuha ang pera. Pinapatag ito. At hinahati sa mga tumpok. Si Nanay Celia naman ay may hawak na ibang kwaderno. Maingat na nagsusulat.
Habang nagbibilang si Carlo, bumulong siya. Hindi bababa sa 1,000,000 piso na ito, Nay. Hindi pa kasama ang mga sobre mula sa mga partner ni Kuya. Puro malalaking halaga yun. Kung mapapabilis pa natin ang insurance, hindi na tayo mag-aalala sa pera. Ang puso ko ay parang pinipiga. Insurance? Anong insurance ang mayroon si Rico? Na hindi ko alam. At bakit nagsasalita si Carlo na may tuwa sa boses? Na para bang nakapulot ng ginto sa gitna ng burol ng sarili niyang kapatid. Tumingin si Nanay Celia. Mahina ngunit malamig ang boses. Unahin mong itago lahat. Huwag mong ipaalam kay Ana. Kung hawak niya ang bata, magiging problema. Dugot laman natin ang batang yan. Hindi pwedeng dalhin niya sa pamilya niya at mapunta lang sa kanila ang lahat ng ari-arian. Natigilan ako sa likod ng pinto. Ang mga paa ko ay parang ipinako sa sahig, habang yakap-yakap ko ang anak ko at halos maubos na ang luha. Sila pala ay nagkukuwenta na ng abuloy, ng insurance, at pati na rin ang pag-agaw sa anak ko, na para bang isang ari-arian. Nang gabing iyon, sa unang pagkakataon, isang takot na mas malaki pa, sa sakit ng pagkawala ng asawa ang bumalot sa akin. Natakot ako na sa likod ng pagkamatay ni Rico. Nagsisimula pa lang kaming mag-ina sa isa pang bangungot. Pagkatapos ng cremation, halos hindi na ako makatayo. Sa loob ng 5 araw ng burol, halos wala akong makain. At ang tulog ko ay pira-piraso lang dahil sa pag-aakalang naririnig ko ang motor ni Rico sa labas. Ang urn na naglalaman ng abo ng aking asawa ay pansamantalang inilagay sa altar sa gitna ng sala. Sa tabi nito, ang larawan niya ay nakangiti pa rin. Na parang hindi alam na sa kanyang likuran, ang kanyang mga kamag-anak ay nagsisimula nang magbilang ng bawat sentimo. Nang umagang iyon, madilim ang langit, at ang mga natira na lang sa bahay ay ang pamilya. Wala nang mga bisita. Ang mga bulaklak ay nagsisimula ng malanta, at ang amoy ng mga natunaw na kandila at lantang bulaklak ay nagpalamig sa bahay. Nagluluto ako ng lugaw sa kusina para may makain ang pamilya. Nanginginig ang kamay ko, kaya ilang beses kong nabitawan ang sandok. Pero pinilit ko pa ring gawin, dahil iniisip ko, kahit paano, kailangan kong magpakatatag at hindi dapat mamatay ang kandila sa altar ni Rico. Si Nene ay nakaupo sa isang sulok ng sala. Yakap ang lumang teddy bear na binili ng kanyang ama. Namumula ang mga mata. Hindi na siya umiiyak ng malakas. Pero paminsan-minsan ay tumitingin sa larawan at mahinang nagtatanong, "Mommy, uuwi po ba si Daddy ngayon?" Narinig ko iyon at parang dinudurog ang puso ko. Inilapag ko ang mangkok ng lugaw sa harap niya. Pinipigilan ang luha. "Nene, kumain ka na. Gusto ni Daddy na maging good girl ka." Umiling ang anak ko, lalong hinigpitan ang yakap sa teddy bear. Masyado pa siyang bata para maintindihan ang pagkawala. Ngunit sapat na ang kanyang pakiramdam para malaman na hindi na payapa ang bahay na ito. Malapit nang magtanghali, naglakas loob akong lumabas sa sala. Si Nanay Celia, Tatay Lando, Carlo, at Lorna ay nakaupo sa paligid ng mesa. Sa ibabaw ng mesa ay ang kwadernong pinagsulatan ng abuloy na nakita ko noong nakaraang gabi. Ang mga tumpok ng pera na tinalian ng goma ay nakalagay sa isang itim na bag. Tumayo ako ng ilang segundo at marahang nagsalita, "Tay, Nay, gusto ko po sanang pag-usapan ang tungkol sa abuloy para kay Rico." Lahat silang 4 ay lumingon sa akin. Ang kanilang mga tingin ay nagparamdam sa akin na parang isang malaking kasalanan ang aking sinabi. Nilunok ko ang bara sa aking lalamunan. Pinilit na maging kalmado. Marami po tayong nagastos sa mga nakaraang araw, sa sasakyan, cremation, tolda, at pagkain para sa mga bisita. Iniisip ko po na dapat nating kunin ang isang bahagi para bayaran ang lahat. Ang matitira po ay gusto kong ilagay sa isang savings account na nakapangalan kay Nene. Tutal, ang perang iyon ay tulong ng mga tao para sa aming mag-ina ngayong wala na si Rico. Kakatapos ko lang magsalita, malakas na ibinagsak ni Nanay Celia ang tasa sa mesa. Tumapon ang tsaa. Tiningnan niya ako na para bang isang sakim na walang kahihiyan.
Kalilibing lang ng asawa mo. Pera na agad ang hinahanap mo. Wala ka talagang utang na loob. Natigilan ako. Nay, hindi po ako humihingi ng pera. Gusto ko lang po na maging malinaw ang lahat. Naawa sila kay Rico. Naawa sila kay Nene. Kaya sila tumulong. Ayoko pong sa huli ay masabihan akong tumanggap pero hindi man lang nagpasalamat. Ngumisi si Nanay Celia. Huwag kang magmagaling. Ilang taon ka lang niyang asawa. Ako ang ina niya. Ako ang nagsilang at nagpalaki sa kanya. Namatay siya. Ang perang abuloy ay para sa anak ko. Para sa pamilyang ito. Lumingon ako sa biyenan kong lalaki. Umaasang magsasabi siya ng isang patas na salita. Ngunit kumunot lang ang kanyang noo. Mabigat ang boses niyang sinabi. Tama ang nanay mo. Panganay na anak namin si Rico. Ang mga ritual. Ang libingan niya. Lahat yan ay responsibilidad ng pamilyang ito. Tama lang na kami ang humawak ng pera. Pero asawa po niya ako. Anak po niya si Nene. Mahina kong sabi. Nanginginig na ang boses. Malakas na hinampas ni Tatay Lando ang mesa. Huwag mong gamitin ang bata. Apelyido namin ang dala niya. Dugot laman namin siya. Walang magpapabaya sa kanya. Si Carlo, na kanina patahimik, ay biglang ngumisi. Itinulak niya ang kanyang upuan, nagkrus ng braso, at tiningnan ako na may halong awa at pang-aalipusta. Ate Ana, huwag mo nang palakihin ang gulo. Bukod sa abuloy, mayroon pang accident insurance si Kuya Rico. Kung sakaling ikaw ang nakapangalan doon, dapat alam mo na kung ano ang gagawin, ibigay mo rin kina nanay at tatay. Anak siya ng mga magulang niya, hindi lang sayo. Natigilan ako. Accident insurance. Anong insurance? Biglang tumahimik ang kwarto. Napansin ni Carlo na nadulas siya at mabilis na sumulyap kay Nanay Celia. Agad namang sumingit ang biyenan ko. Mga bagay na panlalakihan. Natural lang na hindi mo alam. Delikado ang trabaho ni Rico sa construction, kaya normal lang na kumuha siya ng insurance. Nanlamig ang buong katawan ko. Hindi kailanman nagtago sa akin si Rico ng tungkol sa pera. Mga bayarin sa kuryente, tubig, utang sa bangko, suweldo lahat sinasabi niya. Kung kumuha siya ng malaking insurance policy, bakit hindi ko alam? At bakit binanggit ito ni Carlo na may kasiguraduhan na para bang hinihintay na niya ang perang iyon? Si Lorna naman ang nagsalita. Dahan-dahan siyang nagbabalat ng mansanas. Ang boses niya ay parang nagpapayo ngunit bawat salita ay matalim. Ana, bata ka pa. Sa totoo lang, gaano mo man kamahal si Rico, kailangan mong magpatuloy sa buhay. Mag-aasawa ka ulit. Sa panahong iyon, ang pera ni Rico, ang bahay ni Rico, ang insurance ni Rico, hindi naman pwedeng dalhin mo yan sa bago mong pamilya. Tama lang na kami ang humawak. Tiningnan ko si Lorna. Nanikip ang lalamunan. Paano mo nasasabi yan nang hindi iniisip si Nene? Anak siya ni Rico. Ibinaba ni Lorna ang kutsilyo at ngumisi. Kaya nga namin iniisip ang bata. Kaya kailangan naming kunin. Isang batang kasama ng isang batang ina. Sino ang nakakaalam kung ano ang mangyayari sa hinaharap? Bawat salita niya ay sampal sa aking mukha. Hindi pa man ako tapos magluksa. Kinukwenta na nila ang aking muling pag-aasawa. Na ang pera ni Rico ay mapupunta sa pamilya ko. Sa kanilang mga mata, hindi ako isang naglulukhang asawa, kundi isang panganib na kailangang alisin sa lalong madaling panahon. Tumayo si Nanay Celia, pumasok sa silid at bumalik na may utos. Mamayang hapon, ibigay mo sa akin ang birth certificate ni Nene, ang marriage contract ninyo ni Rico, at ang ID mo. Dadalhin ko para asikasuhin ang mga papeles. Nagulat ako. Anong papeles po, Nay? Mga papeles para sa insurance. Sa mga benepisyo. Ang dami mong tanong. Tinitigan ko siya sa mata. Ang mga dokumento ko at ni Nene. Ako po ang magtatago. Kung may kailangang asikasuhin, sasama po ako. Agad na nagdilim ang mukha ni Nanay Celia. Lumapit siya sa akin. Bumulong ng malamig. Huwag mong isipin na dahil nanganak ka. May karapatan ka na. Apo namin si Nene. Kung matalino ka, umayos ka,
Huwag mong hintayin na kami pa ang gumawa ng paraan. Umatras ako. Kinuyom ang aking mga kamay. Naintindihan kong hindi lang abuloy at insurance ang gusto nila. Gusto nilang kontrolin ang mga papeles, ang anak ko, at gawin kaming mag-ina na mga aninong walang boses sa buhay ni Rico. Dapit hapon, nang magsipagpahinga na ang lahat, pumasok ako sa dati naming kwarto para kumuha ng damit para kay Nene. Ang aparador ni Rico ay amoy pa rin ng polo na madalas niyang suotin sa trabaho. Nanginginig kong hinaplos ang bawat damit, hindi mapigilan ang pagtulo ng luha. Sa bulsa ng isang kulay abong jacket na nakasabit sa sulok, may naramdaman akong isang maliit na papel na mabilis na tinupi. Binuksan ko ito. Sulat kamay ni Rico. Magulo. Isang maikling pangungusap lang. Kung may mangyari sa akin, huwag kang magtiwala kay Carlo. Natigilan ako sa gitna ng malamig na silid. Sa labas, narinig ko ang boses ng biyenan ko na tinatawag si Carlo. Sa aking kamay, ang maliit na piraso ng papel ay parang isang kutsilyong humiwa sa kortina ng pagluluksa na naglantad ng isang katotohanang mas nakakatakot. Marahil ang pagkamatay ng asawa ko ay hindi kasing simple ng pinaniniwalaan nila sa akin. Sa ikalimang araw pagkatapos ng libing, pagkaalis ng huling bisita, biglang tumahimik ang bahay sa isang nakakatakot na paraan. Wala nang mga salita ng pakikiramay, wala nang mga dasal, at wala na ring mga hagulgol na laging ginagawa ng biyenan ko kapag may dumarating na bisita. Tanging amoy na lang ng natuyong insenso, mga lantang bulaklak, at ang tunog ng patak ng ulan sa bubong ang natira. Habang pinupunasan ko ang altar ni Rico, narinig ko mula sa itaas ang malakas na tunog ng pagkaladkad ng mga gamit. Noong una, inakala kong si Lorna lang ang nagliligpit ng mga basura, ngunit paglingon ko, nakita ko siyang bitbit ang dalawang malalaking berdeng sako mula sa aming silid. Bahagyang nakabukas ang sako. Sa loob, mga damit ko, bestida ni Nene, isang maliit na stuffed toy, at pati na rin ang sweater na madalas niyang isuot. Natigilan ako. Nahulog ang basahan sa aking kamay. Ate Lorna, anong ginagawa mo? Hindi ako tiningnan ni Lorna. Malamig lang niyang tinalian ang sako at kinaladkad pa palabas. Lumabas si Nanay Celia mula sa sala. Nakasuot pa rin ng damit panluksa, ngunit ang tingin ay matigas. Wala nang bahid ng sakit ng isang inang nawalan ng anak. Tiningnan niya ako mula ulo hanggang paa. At walang emosyong sinabi. Tapos na ang burol. Umuwi na kayong mag-ina sa probinsya. Hindi kami nag-aalaga ng palamunin dito. Akala ko nagkamali ako ng dinig. Ilang araw lang ang nakalipas, sa harap ng mga bisita. Siya pa ang yumakap sa akin. Tinawag akong kawawang manugang, at sinabing sa kanila na kami aasa. Ngayon, sa isang iglap, nang wala nang nakakakita, nagbago siya ng napakabilis. Nay! Anong sinasabi niyo? 5 araw pa lang pong wala si Rico. Takot na takot pa po si Nene. Gabi-gabi siyang umiiyak at hinahanap ang tatay niya. Saan niyo po kami papupuntahin? Nag-cruise ng braso si Nanay Celia, matalas ang boses. Umuwi ka sa inyo. May nanay ka pa naman, di ba? Huwag kang magkunwaring kaawa-awa dito. Patay na ang asawa mo. Anong karapatan mong manatili sa bahay na to? Lumingon ako kay Tatay Lando. Nakaupo siya. Hawak ang tasa ng tsaa, pero hindi umiinom. Inaasahan kong may sasabihin siya. Kahit man lang para patuluyin kami sa gabing iyon, ngunit ibinaba niya lang ang tasa at bumuntong hininga. Ang bahay na ito ay nakapangalan sa amin. Wala ka ng karapatan dito. Umuwi ka muna sa inyo at magpahinga. Pag-usapan na lang natin si Nene sa susunod. Pag-usapan si Nene sa susunod. Nanlamig ang buong katawan ko sa mga salitang iyon. Mahigpit kong niyakap ang aking anak na nakatago sa likod ko. Hindi pa naiintindihan ni Nene ang lahat. Nakatingin lang siya sa bawat isa na may namumulang mata. Mahina siyang nagtanong. Lola, pinapaalis po ba tayo? Nanikip ang dibdib ko at hindi makasagot. Pumasok si Carlo mula sa labas. May hawak na pera. Inihagis niya ito sa mesa. Ang mga pera ay kumalat na parang isang sampal sa aking mukha. Heto, 5,000. Pamasahe mo pa uwi at pangkain sa mga unang araw. Kunin mo na.
Para hindi mo masabing wala kaming utang na loob. Tiningnan ko ang pera sa mesa. At pagkatapos ay si Carlo. Paano ang abuloy para kay Rico? Paano ang mga tulong ng mga tao para sa aming mag-ina? Tumawa si Carlo. Iniisip mo pa rin ang pera? Tama nga ang hula ko. Kinuyom ko ang aking mga kamay. Hindi para sa akin. Para sa anak ni Rico. Anak niya si Nene. Agad na sumigaw si Nanay Celia. Ang abuloy ay para sa mga gastusin sa kanyang libing at mga dasal. Huwag kang mangarap na makakuha. Kahit isang sentimo, pinilit kong magsalita. Kung ganito po ang gagawin ninyo, hihingi po ako ng tulong sa abogado. Legal po akong asawa ni Rico. Anak po niya si Nene. Walang sinuman ang may karapatang paalisin kami ng ganito. Ngumisi si Carlo at lumapit sa akin. Abogado? May pera ka bang pambayad? O luha ang gagamitin mo para magsampa ng kaso? Ate Ana, gumising ka. Ang titulo ng bahay ay nasa pangalan ng magulang ko. Ang abuloy ay hawak namin. At ikaw ngayon, isa ka lang biyudang walang pera. Huwag mo nang pahirapan ang sarili mo. Nanginginig ako sa galit. Ngunit bago pa ako makapagsalita, biglang tumakbo si Nene sa altar at niyakap ang larawan ni Rico. Humagulgol siya. Gusto kong isama si Daddy. Daddy, sama ka sa amin. Huwag kang maiwan dito. Nadurog ang puso ko sa eksenang iyon. Lalapitan ko na sana siya para buhatin, ngunit mabilis na inagaw ni Lorna ang larawan. Nagulat si Nene at napaupo sa sahig. Umiiyak ng malakas. Niyakap ni Lorna ang larawan. Nakakunot ang noo. Hindi pwedeng dalhin. Gamit ito sa altar ng pamilya. Hindi laruan ng bata. Tumatakbo akong lumapit at niyakap ang anak ko. Anong ginawa mo sa kanya? Namiss lang niya ang tatay niya. Malamig na sumagot si Lorna. Kung namiss niya, bumisita siya paminsan-minsan para magtirik ng kandila. Pero ang larawan sa altar ay dito lang. Parte siya ng pamilyang ito. Tiningnan ko ang bawat mukha sa silid na iyon. Nanay Celia, Tatay Lando, Carlo, Lorna, lahat sila ay kadugo ni Rico. Ngunit sa sandaling iyon, napakalayo nila sa akin, na para bang nasa isang korte ako kung saan ang hatol ay napagdesisyonan na, hindi na ako nakipagtalo. Niyakap ko na lang si Nene at bumulong. Nay, ang lakas po ng ulan. Wala po akong hinihiling. Gusto ko lang po sanang patulugin si Nene dito ngayong gabi. Bukas ng umaga, aalis na po kami. Itinuro ni Nanay Celia ang pinto. Umalis na kayo ngayon. Huwag niyo akong hintaying tumawag ng tao para kaladkarin kayo. Ayokong madagdagan pa ang malas sa bahay na to. Ang salitang malas ay nagpatigil sa akin. Kalilibing lang ng asawa ko. Nawalan ng ama ang anak ko. Pero sa mata niya, kami pa ang malas na kailangang itaboy. Yumuko ako para pulutin ang mga damit na nahulog. Nanginginig ang kamay na isinara ang bag. Si Nene ay humihikbi pa rin. Mahigpit na nakayakap sa leeg ko. Bago ako lumabas, huli kong tiningnan ang altar ni Rico. Ang usok ng insenso ay manipis na lumulutang sa harap ng kanyang larawan. Gusto kong sabihin sa kanya na patawarin niya ako. Habang yumuyuko ako para pulutin ang tsinelas ni Nene na nahulog malapit sa mesa. May nakita akong isang maliit na puting bagay na nakasiksik sa ilalim ng mantel. Natigilan ako. Isang napakaliit na SIM card, halos natatakpan na ng alikabok ng insenso. Bumilis ang tibok ng puso ko. Hindi ko alam kung bakit nandoon iyon. Ngunit sinabi ng aking kutob na mabilis ko itong kunin at itago sa bulsa ng aking jacket bago pa may makakita. Hindi ako nangahas lumingon. Niyakap ko lang ang anak ko at kinaladkad ang 2 sako ng damit palabas ng bahay na dati naming tahanan. Sa labas, ang malamig na ulan ay humahampas sa aking mukha. Si Carlo ay nakatayo sa hagdan. Inihagis ang isang lumang payong. Heto, kunin mo, para hindi mo masabing masama kami. Hindi ko pinulot. Binuhat ko si Nene at dumiretso sa gate. Isang taxi na mabilis kong tinawag ang huminto. Inilagay ko ang anak ko sa likod. Yakap ang 2 basang sako.
Ang 5,000 pisong inihagis ni Carlo ay lukot na sa aking bulsa, mabigat na parang bato sa aking dibdib. Umalis ang taxi. Si Nene ay sobrang pagod na. Sumandal ang kanyang ulo sa balikat ko, pero ang kanyang mga mata ay dilat pa rin, nakatingin sa bintanang basa ng ulan. Nang dumaan kami sa lumang sementeryo, kung saan daw na aksidente si Rico, bigla siyang umupo ng tuwid. Idinikit niya ang kanyang mukha sa salamin. Nanlalaki ang mga mata, at nanginginig ang boses. Mommy, nakikita ko si Daddy. Nandoon siya. Kinilabutan ako. Mabilis na lumingon sa direksyong itinuro niya. Sa labas, tanging puting kurtina lang ng ulan, mga malabong lapida, at mga anino ng puno ang nakikita. Ngunit hindi ko alam kung bakit. Biglang bumilis ang tibok ng puso ko. Ang sinabi ni Nene, gunting, na humiwa sa madilim na kurtina ng trahedya. At sa unang pagkakataon, sa gitna ng malamig na ulan, naramdaman kong ang sakit sa aking puso ay nagsimulang maging isang nakakatakot na pagkalito. Huminto ang taxi sa harap ng maliit na bahay ng aking ina. Halos 11 na ng gabi. Ang daan sa harap ay maputik at puno ng tubig. Ang dilaw na ilaw mula sa maliit na beranda ay parang isang mahinang apoy sa gitna ng malamig na ulan. Ang nanay ko, mahigit 60 na, bahagyang kuba na, at halos puti na ang buhok. Mag-isa na lang siyang nakatira mula nang mamatay ang tatay ko. Ang bahay ay maliit lang, at ang lumang yero ng bubong ay maingay tuwing umuulan. Ngunit sa sandaling iyon, naramdaman kong mas mainit pa ito kaysa sa anumang magarang bahay ng aking mga biyenan. Agad na binuksan ng nanay ko ang pinto. Pagkakita niya sa aming mag-ina na basang-basa, bitbit ang 2 sako ng damit. Natigilan siya ng ilang segundo at saka tumakbo para yakapin si Nene. Diyos ko anak, bakit kayo nagkaganito? Hindi na siya nagtanong pa. Hinaplos ng kanyang payat na kamay ang buhok ng apo at dinala kami sa loob. Pagkakita ni Nene sa kanyang lola, humagulgol siya. Nagpalit ako ng tuyong damit at umupo sa lumang papag. Inilapag ng nanay ko sa harap ko ang isang tasa ng mainit na salabat. Inumin mo to anak. Nilalamig ka na. Sa isang pangungusap lang na iyon, bumuhos ang aking mga luha. Sa loob ng ilang araw sa bahay ng aking mga biyenan, sinigawan ako, pinagdudahan, at pinalayas. Pagdating ko lang sa bahay ng nanay ko, naramdaman kong pwede akong maging mahina. Ikinuwento ko sa kanya ang lahat. Mula sa pagkuha ng aking mga biyenan sa Abuloy, sa kakaibang insurance, hanggang sa pagpapalaya sa amin sa gitna ng ulan. Ikinuwento ko rin kung paano nila itinago ang larawan ni Rico. Pagkatapos kong magkwento, kinuyom ng nanay ko ang kanyang mga kamay. Tahimik siyang tumalikod para punasan ang kanyang luha. Maya-maya, sinabi niya, "Anak, masakit man. Kailangan mong maging matatag ngayon. Bukas, sasamahan kita sa munisipyo para itanong kung ano ang mga karapatan mo at ng apo ko. Huwag mong hayaang itulak ka na lang nila kung saan-saan." Tumango ako, pero gulong-gulo pa rin ang isip ko. Hindi lang pera at bahay ang kinatatakutan ko. Ang pinakakinatatakutan ko ay ang tingin ni Carlo, ang sinabi ni Nanay Celia, at ang papel na iniwan ni Rico. Kung may mangyari sa akin, huwag kang magtiwala kay Carlo. Nang gabing iyon, pinatulog ng nanay ko si Nene sa loob. Pagod na siya kaya nakatulog agad. Ngunit paminsan-minsan ay humihikbi pa rin at tinatawag ang kanyang ama. Naupo ako sa tabi niya, hinahaplos ang kanyang likod habang ang puso ko ay parang hinihiwa. Sa labas, patuloy pa rin ang ulan. Dahil sa ingay sa bubong, hindi ako makatulog. Sa tuwing ipipikit ko ang aking mga mata, naririnig ko ang sinabi ni Nene kanina. "Mommy, nakikita ko si Daddy. Nandoon siya." Alam kong minsan, may mga sinasabi ang mga bata na wala sa isip. Baka sobrang namiss lang niya ang ama niya. Kaya, napagkamalan niyang si Rico ang anino ng mga puno. Ngunit hindi ko alam kung bakit. Ang mga salitang iyon ay bumabagabag sa akin. Ipinaalala nito sa akin ang maliit na SIM card na napulot ko bago kami umalis. Dahan-dahan akong bumangon,
kinuha ang basang jacket, at kinapa ang bulsa. Nandoon pa rin ang SIM card, malamig sa aking palad. Kinuha ko ang lumang cellphone ng nanay ko. Ipinasok ang SIM. Nang umilaw ang screen, bumilis ang tibok ng puso ko. Pagbukas, may notification na maraming unsent draft messages. Nanginginig kong binuksan ito. Karamihan ay mga pira-pirasong salita na parang mabilis na tinipe. Ngunit sa ikatlong linya, nanlamig ang buong katawan ko. Alam ni Carlo ang tungkol sa sasakyan. Huwag mong hahayaang makuha niya si Nene. Ganoon kung tawagin ni Rico ang aming anak. Maikli at mabilis ang pagkakasulat, estilo ng asawa ko kapag may emergency. Tinakpan ko ang aking bibig para hindi humikbi. Bago pa man ang aksidente, pinaghihinalaan na pala ni Rico si Carlo. Ang papel sa jacket ay hindi lang basta paalala. May alam ang asawa ko. At marahil, dahil doon, naaksidente siya. Nakaupo akong hindi gumagalaw sa dilim. Biglang nag-vibrate ang cellphone. Isang hindi kilalang numero ang nag-text. Tumingin ako sa orasan. 12:17 ng hating gabi. Parang humina ang ulan sa labas. Tanging ang malakas na tibok ng puso ko na lang ang naririnig. Binuksan ko ang text. Isang linya lang. Ana, hindi pa ako patay. Pumunta ka sa lumang sementeryo. Mag-isa ka lang. Huwag kang magsasabi kahit kanino. Nahulog ang cellphone sa aking kamay. Natigilan ako. Kinilabutan. Hindi pa ako patay. Ang mga salitang iyon ay parang kidlat na tumama sa akin. Gusto kong maniwala. Gusto kong sumigaw sa tuwa. Pero takot na takot din ako. Kung si Rico talaga ito, bakit hindi siya umuuwi? Bakit sa sementeryo pa kami magkikita sa hating gabi? At kung patibong ito ng aking mga biyanan? Ang paglabas ko ay parang pagpapakamatay. Habang nanginginig ako, dumating ang pangalawang text. Nakalimutan mo na ba ang silver bracelet ni Nene? Alam ko kung ano ang nakatago sa loob nito. Sa pagkakataong ito, bumuhos na ang aking mga luha. Ang silver bracelet ni Nene ay regalo ni Rico noong 1-year-old siya. Sa loob, may nakaukit na 3 maliliit na salita. Babalik si Daddy. Iyon ang laging sinasabi ni Nene. Tuwing aalis si Rico, kami lang ang nakakaalam noon. Nanginginig kong kinuha ang bracelet mula sa bag. Malamig ito, pero parang may init mula kay Rico. Tiningnan ko ang nanay kong natutulog. Hindi ko siya magising. Natatakot akong pigilan niya ako. Nagpaalam akong bibili lang ng gamot. Hinalikan ko si Nene at bumulong. Babalik si Mami. Magpakabait ka kay Lola. Bago ako umalis, kinuha ko ang maliit na kutsilyo ng nanay ko at itinago sa aking jacket. Alam kong mahina ako, pero isa lang ang nasa isip ko. Kung si Rico talaga iyon, kailangan ko siyang makita. Kung patibong ito, kailangan kong mabuhay. Para sa anak ko, nagsuot ako ng lumang sombrero at kapote, at lumabas sa malamig na ulan. Ang daan papuntang sementeryo ay nakakatakot sa dilim. Sa magkabilang gilid ay mga bukid na puno ng tubig. Bawat hakbang ko sa putik ay maingay. Habang papalapit ako, lalong tumatapang ang amoy ng lupa at insenso. Pagpasok ko sa gate ng sementeryo, muling nag-vibrate ang cellphone. Diretso ka lang sa loob. Kinabahan ako, hinigpitan ang hawak sa bracelet. Sa gitna ng madilim na mga puntod, ilang metro ang layo, may isang lalaking nakatayo sa tabi ng isang bagong hukay na puntod. Hawak niya ang kulay abong jacket ni Rico. Natigilan ako. Hindi makahinga, hindi makapagsalita. Dahil sa sandaling lumingon ang taong iyon, alam kong magbabago na ang buhay naming mag-ina. Nakatayo akong hindi gumagalaw sa gitna ng ulan. Ang mga paa ko ay parang nakabaon sa basang lupa ng lumang sementeryo. Ang lalaki ay nakatayo sa tabi ng bagong hukay na puntod. Hawak ang kulay abong jacket ni Rico. Ang hangin ay sumisipol sa mga puno. Parang may umiiyak sa dilim. Mahigpit kong hinawakan ang silver bracelet ni Nene. Gustong tawagin ang pangalan ng asawa ko. Ngunit natatakot na baka maglaho ang lahat. Dahan-dahang lumingon ang lalaki. Ang malabong ilaw mula sa aking cellphone ay tumama sa kalahati ng kanyang mukha. Sa isang saglit,
Tumigil ang tibok ng puso ko. Si Rico. Si Rico nga. Kahit puno ng galos ang kanyang mukha, may benda sa gilid ng kanyang ulo, at ang kaliwang braso ay nakatali ng tela. Payat na payat. Pero ang mga matang iyon, ang tindig na iyon, hindi ako pwedeng magkamali. Humikbi ako, at tumakbo papalapit sa kanya. Rico, ngunit bago pa ako makaiyak ng malakas, mabilis siyang lumapit. Hinila ako sa likod ng isang malaking lapida, at tinakpan ang aking bibig. Mabilis ang kanyang hininga. Malamig ang kanyang palad, ngunit ang kanyang boses ay paos at tiyak. Kung gusto mong mabuhay ako, huwag kang iiyak. Ang mga salitang iyon ay parang malamig na tubig na ibinuhos sa akin. Nanginginig akong tumango. Patuloy ang pagtulo ng aking luha. Pero hindi ako gumawa ng ingay. Binitawan niya ako at tinitigan ng matagal. Sa kanyang mga mata, may awa, sakit, at takot na hindi ko pa nakikita sa kanya noon. Hinawakan ko ang kanyang mukha. Takot na nagtanong, "Buhay ka nga? Hindi ba ito panaginip?" Hinawakan ni Rico ang kamay ko at inilagay sa kanyang dibdib. Sa ilalim ng basang damit, malakas ang tibok ng kanyang puso. "Buhay ako, Ana. Pero makinig ka. Mga 10 minuto lang tayo. Hindi ligtas dito. Kung malaman nilang nagkita tayo, pareho kayong mga nganib ni Nene." Nilunok ko ang bara sa aking lalamunan. Pinilit na magsalita ng mahina. "Sino? Si Carlo ba? Nakita ko ang papel na iniwan mo. At ang mga text sa SIM. Ano ba talaga ang nangyari?" Lumingalinga si Rico sa paligid at hinila ako para yumuko pa. Umulan sa kanyang balikat. Dumadaloy sa kanyang payat na mukha. Mabilis siyang nagsalita. Sinadya ang pagkasira ng preno ng sasakyan ko. Pababa malapit sa sementeryo. Napansin kong malambot ang preno. Sinubukan kong itabingi ang sasakyan sa kanal, imbes na sa pader. Naipit ang pinto sa gilid ko. Kinailangan kong sipain para makalabas. Nanlamig ang buong katawan ko sa narinig. Nagpatuloy si Rico, paos pa rin. Napadpad ako sa tubig. Mabuti na lang may isang mangingisda na nakakita at humila sa akin. Kagigising ko lang nang makita kong may 2 lalaking dumating. Hindi sila mukhang rescuer. Tinitingnan nila ang bawat sulok. Tinatanong sa isa't isa, "Nakita mo ba siya?" Kung nakatakas yun, problema. Tinakpan ko ang aking bibig. Nanikip ang lalamunan. Diyos ko, sa sandaling iyon, naintindihan kong hindi ito aksidente. Kung humingi ako ng tulong, mamamatay ako ulit, huminto si Rico. Na para bang may iniindang sakit. Itinago ako ng mangingisda sa kanyang kubo. 2 araw akong may lagnat at walang malay. Pagkagising ko, ang una kong naisip ay kayo ni Nene. Hinigpitan ko ang hawak sa kanyang kamay. "Bakit hindi ka umuwi? Bakit hindi ka nag-report sa pulis? Bakit hinayaan mong yakapin ko ang urn na yon? Bakit hinayaan mong palayasin kami ng pamilya mo?" Pumikit si Rico. Ang ulan ay tumatama sa kanyang pisngi, pero alam kong hindi ulan ang nagpapasakit sa kanya. Patawad. Alam kong nasaktan ka, alam kong galit ka, pero hindi ko alam kung sino ang mapagkakatiwalaan. Ang sumira ng preno ay alam ang schedule ko. Alam kung saan ako dadaan at alam na dala ko ang mga dokumento. Ibig sabihin, malapit lang sila sa atin. Nanikip ang lalamunan ko. Si Carlo? Tinitigan ako ni Rico. May kinalaman si Carlo, pero hindi siya ganun katalino para magplano nito mag-isa. May iba pang nasa likod niya. Sa narinig ko, nanayo ang balahibo ko. Akala ko, ang kasamaan ng pamilya niya ay hanggang sa pagkuha lang ng pera at pagpapalayas sa amin. Iyon pala ay simula pa lang. May kinuha si Rico sa loob ng kanyang damit. Isang maliit na plastic na binalot ng itim na tape. Sa loob, isang silver na USB. Inilagay niya ito sa aking palad. Bumulong. "Itago mo to, ano man ang mangyari. Huwag mong bubuksan agad at huwag isasaksak sa kahit anong computer na may internet. Gagamitin mo lang kapag sinabi ko." Tiningnan ko ang USB. Parang isang bomba ang hawak ko. "Anong laman nito?" Umiling si Rico.
Hindi ko pa pwedeng sabihin lahat. Ang kailangan mo lang malaman, dahil dito, muntik na akong mamatay. At dahil dito, hindi ka nila titigilan. Magtatanong pa sana ako, nang bigla niyang takpan ulit ang bibig ko. Mula sa gate ng sementeryo, may ilaw ng flashlight na gumagala. May mga yabag sa basang damo. Hinila ako ni Rico para dumapa sa likod ng lapida. Ginamit ang kanyang katawan para protektahan ako. Pinigil ko ang aking hininga. Ang puso ko'y parang lalabas na sa dibdib. Dumaan ang ilaw ng flashlight, ilang hakbang lang ang layo sa amin. Isang boses ng lalaki ang narinig ko. Si Carlo. Kung hindi pa siya patay, kailangan nating hanapin. Kabisado niya ang lugar na to. Siguradong babalik siya. Isang boses pa ang bumulong. Sigurado ka bang natanggap ni Ana ang text? Malamig na sagot ni Carlo. Mahal na mahal niya ang asawa niya. Isang text lang. Lalabas agad yon. Bantayan natin ang sementeryo. Kung buhay pa si Rico, siguradong magkikita sila ng asawa niya ngayong gabi. Nanigas ako sa putik. Malamig ang pisngi sa damo. Nanginginig ako. Hindi sa ginaw kundi dahil sa unang pagkakataon. Narinig ko mismo ang bayaw kong nagpaplano. Natugisin ang sarili niyang kapatid na parang isang hayop. Nagngit-ngit si Rico. Ngunit hindi siya lumabas. Bumulong siya sa aking tainga. Nakikita mo na. Mula ngayon, huwag kang magtitiwala kahit kanino sa pamilya ko. Lumayo ang dalawang lalaki. Nawala ang ilaw ng flashlight. Pinabangon ako ni Rico. Tiningnan niya ako. Ang kanyang mga mata ay may sakit ngunit determinado. Ana, kailangan mo nang bumalik. Huwag mong ipaalam na nagkita tayo. Isipin mo na lang na walang nangyari ngayong gabi. Hinawakan ko ang kanyang kamay. Umiiyak ng walang tunog. Hindi kita iiwan dito. Umiling si Rico. Nanikip ang lalamunan. Hindi mo ako iniiwan. Ang pagbalik mo kay Nene ay pagliligtas sa akin. Kung may mangyari sa inyo, wala nang saysay ang buhay ko. Kinagat ko ang labi ko hanggang sa magdugo, napilitang tumango. Bago ako umalis, inayos ni Rico ang kapote ko at ibinalik ang silver bracelet ni Nene sa aking kamay. Bumulong siya. Sabihin mo sa anak natin, babalik si Daddy. Pero hindi ngayong gabi. Ang tota ka ang tati. Paatras akong lumayo. Hindi inaalis ang tingin sa kanya. Si Rico ay nakatayo sa gitna ng ulan, payat, sugatan, ngunit ang kanyang mga mata ay may kakaibang liwanag. Hindi lang liwanag ng isang taong nakaligtas sa kamatayan, kundi liwanag ng isang taong nakita ang tunay na anyo ng mga tinatawag niyang kadugo. Nang tumalikod ako, narinig ko sa malayo ang sigaw ni Carlo sa hangin. Hanapin yung maigi. Kung hindi pa siya patay, ngayong gabi, dapat mamatay na siya. Hinigpitan ko ang hawak sa USB sa aking bulsa. Ang luha ay humalo sa ulan. Nang gabing iyon, naintindihan kong hindi lang kamatayan ang tinatakasan ni Rico. Tinatakasan niya ang mga taong may kaparehong dugo. At mula sa sandaling iyon, alam kong nasangkot na kaming mag-ina sa isang habulan na kung saan, isang maling hakbang lang, ang maliit naming pamilya ay tuluyan ng mawawalan ng pag-asa. Hindi ko na matandaan kung paano ako nakaalis sa sementeryo. Ang alam ko lang, paglabas ko, nanlambot ang aking mga binti, puno ng putik ang pantalon. At ang kamay ko ay mahigpit pa ring nakahawak sa USB na bigay ni Rico. Sa likod, ang ulan ay patuloy na bumabalot sa mga malamig na puntod. Hindi ako nangahas lumingon o tawagin muli ang pangalan ng asawa ko. Paulit-ulit sa isip ko ang sinabi niya. Ang pagbalik mo kay Nene ay pagliligtas sa akin. Bago kami maghiwalay, niyakap ako ni Rico ng mahigpit. Iba ang yakap na iyon. Dati, amoy semento at araw siya. Ngayon, malamig ang kanyang katawan. Mabilis ang hininga. At ang mga kamay niya sa aking balikat ay parang takot na kapag binitawan niya ako, lalamunin ako ng dilim. Bumulong siya. Kung sa loob ng 3 araw ay hindi ako nagparamdam, ibigay mo ang USB sa taong isinulat ko sa sobre. Maliban sa kanya, huwag kang magtitiwala kahit kanino. Tinanong ko kung anong sobre. Ha?
Mabilis niyang isinuksok sa kamay ko ang isang basang sobre. At itinulak ako papalayo. Gusto ko pang magtanong kung saan siya magtatago, kung malala ba ang mga sugat niya. Ngunit ang ilaw ng flashlight ni Carlo sa malayo ay nagpatahimik sa akin. Isang huling sinabi ni Rico, "Ana, huwag kang magpakatatag sa harap nila." Ang taong takot ay madaling maliitin, pero madali ring maging dahilan para maging kampante ang kalaban. Itinago ko ang USB at ang sobre sa loob ng aking jacket. Habang pauwi, para akong wala sa sarili. Ang ulan ay masakit sa mukha, ngunit mas malamig ang pakiramdam sa loob ko. Buhay ang asawa ko. Dapat ay nagsisigaw ako sa tuwa, pero hindi ako makangiti, hindi makaiyak, dahil sa isang maling salita, maaaring tuluyan ng mawala si Rico. Pagdating ko sa bahay ng nanay ko, bahagyang nakabukas ang pinto. Natigilan ako. Bago ako umalis, sigurado akong isinara ko ito. Madilim sa loob, tanging ang hikbi ni Nene sa pagtulog ang naririnig. Dahan-dahan akong pumasok. Malakas ang tibok ng puso. Ang sala ay hinalughog. Ang mga damit namin ay nakakalat. Maging ang kahon ng sinulid ng nanay ko ay itinapon. Lumabas ang nanay ko mula sa silid, putlang-putla. "Ana, saan ka galing?" "Kagigising ko lang. Ganito na ang naabutan ko." Natakot ako kaya niyakap ko na lang si Nene. Tinakbo ko ang anak ko. Tulog pa rin siya. Yakap ang teddy bear. Nakahinga ako ng maluwag. Pero agad ding nanlamig. Nang mapansin kong may nawawala. Hindi pera. Hindi ang singsing ko. Ang tanging nawawala ay ang lumang cellphone na ginamit ko para sa SIM ni Rico. Napaupo ako sa gilid ng kama. May nakakaalam na dala ko ang SIM. Hindi pera ang kailangan nila, kundi impormasyon. Nanginginig na nagtanong ang nanay ko. Sila ba ang may gawa niyan? Tiningnan ko siya. Gustong sabihin ang lahat. Pero ang bilin ni Rico ang pumigil sa akin. Sinabi ko lang, "Hindi po ako sigurado, Nay. Pero mula ngayon, wag po kayong magbubukas ng pinto sa iba kung hindi ko sinasabi." Tumango ang nanay ko. Isang simpleng babae siya, pero maalam sa buhay. May mga bagay na hindi na kailangang itanong. Nang gabing iyon, hindi ako natulog. Nakaupo ako sa tabi ng bintana. Iniisip ang nawawalang cellphone. Kung nakita nila ang draft messages, malalaman nilang pinaghihinalaan na ni Rico si Carlo. At kung nahulaan nilang nagkita kami, hindi na kami ligtas. Kinaumagahan, may mga motor at ingay sa labas. Sumilip ako at nakita ko si Nanay Celia, kasama si Carlo, Lorna, at ilang kamag-anak. Pagpasok pa lang ng biyenan ko, nagsimula na siyang umiyak ng malakas. "Mga kapitbahay, tingnan ninyo. Ang manugang ko. Nabaliw na yata. Sinasabi niyang buhay pa ang anak ko. Kailangan kong kunin ang apo ko." Agad na nagsilabasan ang mga kapitbahay. Naintindihan ko ang plano niya. Gusto niya akong palabasing baliw para walang maniwala sa akin. Lumabas ako. Pilit na pinanatiling kalmado. "Nay, wala po akong sinasabihan. Nabuhay pa si Rico. Huwag po kayong gumawa ng kwento." Lumapit si Carlo. Nagkukunwaring mabait. "Ate Ana, nag-aalala lang kami. Magpahinga ka na. Hindi na mabubuhay ang patay." Ang bibig niya ay nag-aalala, pero ang mga mata niya ay nakatingin sa bag na suot ko. Alam kong hinahanap niya ang ibinigay ni Rico. Humarang ako sa pinto. "Salamat sa pag-aalala. Pero bahay po ito ng nanay ko. Walang pwedeng pumasok." Biglang sumigaw si Nanay Celia. "Narinig mo ba, Carlo? Ayaw niyang ipakita ang apo natin. Talagang walang utang na loob." Sa gitna ng gulo, mabilis na lumapit si Carlo at sinubukang pumasok. Hinarangan ko siya. Bigla niya akong siniko. Nang malakas kaya natumba ako. Habang nakatumba ako, hinablot ni Carlo ang aking bag. Niyakap ko ito. Nag-agawan kami sa gitna ng lahat. Ang nanay ko, lumabas na may dalang walis at hinampas si Carlo. "Bitawan mo ang anak ko! Nagnanakaw kayo sa sarili naming pamamahay." Napasigaw sa sakit si Carlo at binitawan ako.
Tiningnan niya ang nanay ko. Galit na galit. Sige, magaling kayo. Tingnan natin kung hanggang kailan niyo yan maitatago. Umalis sila. Pero bago pa man, itinuro ako ni Nanay Celia. Maghintay ka. Hindi ko hahayaang mabulok ang apo ko sa kahirapan ninyo. Nang umalis sila, napansin kong basang-basa ng pawis ang likod ko. Inalalayan ako ng nanay ko. Anak, ano ba ang laman ng bag na yan? At parang buhay niya ang nakasalalay. Niyakap ko ang bag, umiiyak, pero umiling. Nay, bigyan niyo po ako ng panahon. Sasabihin ko rin po ang lahat. Nang gabing iyon, binuksan ko ang sobre. Sa loob, isang maliit na papel lang, na may sulat ni Rico. Binasa ko ito. Huwag kang magtiwala kay Tito Andres. Natigilan ako. Si Tito Andres ang tiyuhin ni Rico, ang pinakarespetado sa kanilang angkan. Siya pa ang nagpayo sa akin na maging kalmado noong burol. Pero si Rico mismo ang nagsabing huwag akong magtiwala sa kanya. Naupo ako sa harap ng lampara, sa labas. Ang hangin ay nagpapatunog sa lumang pinto. Ang takot ko ay hindi na isang malabong anino. May pangalan na ito, may mukha, at kadugo ng pamilya ng asawa ko. At kung pati ang taong iginagalang ng lahat ay hindi mapagkakatiwalaan, hindi ko na alam kung gaano pa karaming maduming kamay ang nagtatago sa likod ng muntik ng pagkamatay ni Rico. Ang apat na salitang, huwag kang magtiwala kay Tito Andres, ay nagpatulog sa akin ng walang tulog. Tinitigan ko ang sulat ni Rico hanggang sa manlabo ang aking mga mata. Si Tito Andres ang tiyuhin ng asawa ko, ang pinakarespetado sa kanilang angkan. Mula nang ako'y maging manugang, siya ang laging tagapamagitan. Laging nagsasabi ng, ang pamilya ay dapat nakabatay sa pagmamahalan. Pero siya mismo ang sinabi ni Rico, na huwag pagkatiwalaan. Nagsimula kong alalahanin ang bawat detalye sa burol. Nang ibalita ng pulis ang pagkamatay ni Rico, si Tito Andres ang isa sa mga unang dumating. Siya ang tumayo sa tabi ng biyenan ko. Ang pagpili ng araw ng cremation, ang pag-aayos ng altar lahat ay dumaan sa kanya. Akala ko noon, siya ay isang responsableng nakatatanda. Ngayon, kinikilabutan ako. Bakit niya kailangang kontrolin ang lahat ng ganoon kahigpit? Kinaumagahan, nagpaalam akong mamamalengke. Nagpunta ako sa mga tindahan malapit sa amin. Bumili ako ng tsaa. Naupo sa tabi ng isang matandang nagtitinda. At nagkunwaring nagtatanong. Tungkol sa pamilya ni Rico, sinabi ng matanda. Kawawa ka, iha. Pero napapansin ko, laging magkasama si Carlo at si Tito Andres. Minsan, hating gabi pa sila umaalis. May burol pero palihim silang kumikilos. Nanlamig ako sa narinig. Ikinuwento pa ng matanda na may bodega ng construction materials si Tito Andres sa may ilog. Ilang buwan na, paminsan-minsan ay may ilaw doon sa gabi. Walang nakakaalam kung ano ang ginagawa sa loob. Habang nakikinig, lalo kong naintindihan na may dahilan si Rico. Nang hapong iyon, nakita ko si Carlo na nagmomotor. Mabilis akong nag-arkila ng tricycle at pinasundan siya. Dinala kami sa isang masukal na lugar, malapit sa ilog. Doon, may isang lumang bodega. Bumaba ako at dahan-dahang lumapit. May siwang sa pader, kaya kinuha ko ang cellphone ko at nagsimulang mag-video. Sa loob, nakita ko si Carlo at si Tito Andres, kasama ang dalawa pang lalaki. Sa harap nila, may isang metal na maleta na puno ng mga dokumento, selyo at isang hard drive. Narinig kong sinabi ni Tito Andres. Hindi ba't sinabi kong sirain na lahat ng may kinalaman sa lumang proyekto? Bakit may kopya pa rin si Rico? Sumagot si Carlo. Hindi ko alam na ganoon niya itinago. Tinanong pa niya ako tungkol sa delivery ng materyales noon. Akala ko, naghihinala lang siya. Hinampas ni Tito Andres ang mga papel. Naghihinala lang. Pero nakikipagkita na sa iba? Kung buhay pa si Rico, kailangan siyang patahimikin bago pa siya magsalita. Nanginginig ang kamay ko. Muntik ko nang mabitawan ng cellphone. Hindi na ito hinala. Mismong si Tito Andres ang nagsabi. Naglakad-lakad si Carlo. Siguradong nakipagkita na sa kanya si Ana. Hinablot ko ang bag niya kahapon. Ayaw bitawan. Siguradong nandoon ang USB.
Ngumisi ang isang lalaki. Kung ganun, unahin natin ang asawa. Takutin lang natin tungkol sa anak. Aamin din yan. Nang marinig ko si Nene, parang tumigil ang dugo sa aking katawan. Pinilit kong mag-video pa, pero biglang nag-ring ang cellphone ko. Tumawag ang nanay ko. Nakalimutan kong i-silent. Narinig nila ang tunog. May tao! Sigaw ng isa. Hindi na ako nag-isip. Tumakbo ako. Sa likod ko, narinig ko ang pagbagsak ng upuan at ang mabilis na mga yabag. Si Ana yan. Habulin nyo! Nakapag-video siya. Sigaw ni Carlo. Tumakbo ako sa maputik na lupa. Ang mga talahib ay humahampas sa aking mukha. Narinig ko ang mga yabag sa likod ko. Papalapit ng papalapit. Tanga ka, Ana! Habang mas marami kang nalalaman, mas maaga kang mamamatay. Sigaw ni Carlo. Tumakbo lang ako. Isa lang ang nasa isip ko. Kailangan kong iligtas ang video. Kailangan kong mabuhay para kay Nene. Tumatakbo ako papalapit sa ilog. Nadulas ako sa putik at natumba. Sa harap ko ang ilog, sa likod ko ay si Carlo at ang dalawang lalaki. Wala na akong matatakbuhan. Hingal na hingal si Carlo. Ibigay mo ang cellphone. Kung ibibigay mo, hihilingin ko kay Tito Andres. Napatawarin ka. Huwag mong hayaang maulila. Nang tuluyan si Nene. Umatras ako hanggang sa gilid ng tubig. Umiiyak, pero mahigpit ang hawak sa cellphone. Kapatid mo si Rico, Carlo. Paano mo nagawa to? Natigilan siya sandali, pero agad na nanlamig ang tingin. Ano naman kung kapatid ko siya? Buong buhay? Si Kuya Rico lang ang magaling. Ang mabait. Ang panganay. Ako? Isa lang akong palamunin. Kung hindi siya nakialam sa mga transaksyon ni Tito Andres, sana tahimik na ang lahat. Nawalan ng pasensya ang isang lalaki at sinunggaban ako. Sa sandaling iyon, isang motorboat ang mabilis na dumaan. Ang dulo nito ay nagpa-splash ng tubig. Ang nagmamaneho ay nakasombrero. Ngunit nang lumapit ito, nakilala ko ang mga mata. Si Rico, iniabot niya ang kanyang kamay at sumigaw. Ana! Talon! Hindi na ako natakot. Bago pa ako mahawakan ng lalaki. Tumalon ako papunta sa bangka. Mabilis akong hinila ni Rico. Umandar ang bangka palayo. Sa pampang, natigilan si Carlo. Putlang-putla. Ang sigaw niya ay nilamon ng ingay ng motor at ulan. Kuya Rico. Nakadapa ako sa sahig ng bangka. Nanginginig. Hawak pa rin ang cellphone. Hindi lumingon si Rico. Nagpatuloy lang sa pagmamaneho sa gitna ng ulan. Bumulong siya. Mula ngayon, alam na nilang may ebidensya ka. Wala na tayong atrasan, Ana. Ang motorboat ay mabilis na tumawid sa madilim na ilog. Ang ulan ay masakit sa aking mukha. Nakahiga ako sa loob. Hawak ang cellphone na naglalaman ng ebidensya laban kina Carlo at Tito Andres. Hindi nagsalita si Rico. Nakatuon lang sa pagmamaneho. Pagkatapos ng 10 minuto, lumiko kami sa isang maliit na sanga ng ilog na napapalibutan ng talahib. Sa loob, may isang kubo na gawa sa kahoy. Pinatay ni Rico ang makina at inalalayan ako. Pagkatapak ko sa lupa, napaluhod ako sa pagod. Konti na lang, Ana. Pumasok na tayo. Dito ako itinago ni Mang Ben. Sabi ni Rico. Si Mang Ben ang mangingisdang nagligtas kay Rico. Mahigit 50 na siya. Payat pero mabait ang mga mata. Pagpasok namin, agad niyang tinakpan ang pinto at binigyan ako ng mainit na tubig. Inom ka. Nanginginig ka. Mukhang hindi magiging tahimik ang gabing ito. Nagpasalamat ako. Ang kubo ay simple lang isang papag, isang kalan, at ilang damit. Sa isang sulok, nakita ko ang gamot, benda, at ang punit na damit na Rico. Doon ko lang naintindihan kung gaano kahirap ang pinagdaanan ng asawa ko. Umupo si Rico sa harap ko. Tiningnan niya ang video sa cellphone ko. Mabuti at malinaw. Pero hindi pa ito sapat para idiin sila. Itatanggi nila ang lahat. Kung ganon, ano ang nasa USB? Bakit kailangan kanilang patayin? Tanong ko. Matagal siyang nanahimik bago sumagot.
Nang araw na maaksidente ako, hindi lang mga dokumento ng proyekto ang dala ko. Dala ko rin ang kopya ng mga financial records ng construction company ni Tito Andres. Natigilan ako. Anong records? Halos 1 taon ko nang napapansin na may mga perang nawawala sa pamamagitan ng mga peking kontrata. Noong una, akala ko mali lang sa accounting. Pero habang iniimbestigahan ko, lumalaki ang halaga. Hindi lang daan-daang libo, Ana. Umaabot sa 10-10 milyon. Nanikip ang dibdib ko. Si Tito Andres, ang taong tinitingala ng lahat, ay sangkot pala sa ganito. Nagpatuloy si Rico. Siya ang huling pumipirma sa mga dokumento. Pero hindi siya nag-iisa. May katulong siya sa pamilya. At isa na doon si Carlo. Naalala ko ang mukha ni Carlo sa bodega. Ang galit niya sa pagiging anino lang ni Rico. Dahil ba sa pera, Rico? Malungkot na tanong ko. Ngumiti si Rico. Pera. At inggit. Nangako si Tito Andres na kung magtatagumpay sila, hahatian niya si Carlo. Ipapangalan sa kanya ang bahay at bibigyan ng sariling proyekto. Para kay Carlo, iyon ang pagkakataon para patunayan ang sarili niya. Pero hindi niya alam. Ginagamit lang siya. Paano sina nanay at tatay? Alam ba nila? Tanong ko. Pumikit si Rico. Ang tanong na iyon ay mas masakit pa sa anumang sugat. Hindi sila ang nagplano ng aksidente. Pero nang mawala ako, at nakita nilang hinahanap ako, naintindihan nilang may mali. Alam nilang sangkot si Carlo. At alam nilang kung mabubuhay ako, masisira ang pamilya. At sa huli, pinili nilang pumanig kay Carlo para iligtas ang pera at ang kanilang reputasyon. Tumulo ang luha ko. Tumingin si Rico sa labas. Ang pinakamasakit ay hindi ang saktan ka ng iba, Ana. Kundi ang malaman mong alam ng mga magulang mo ang totoo. Pero pinili nilang manahimik. Hinawakan ko ang kamay niya. Nandito pa ako, si Nene. Hindi ka nag-iisa. Tumingin siya sa akin. Namumula ang mga mata. Alam ko. Kaya kailangan kong mabuhay. Para ilayo kayo sa bahay na yon. At para pagbayaran ng mga nagkasala ang ginawa nila. Inilabas ko ang USB. Pwede na ba nating i-report to? Umiling si Rico. Kopya lang yan. Ang orihinal na ebidensya ay nasa hard drive ng kamera at mga file sa bodega ni Tito Andres. Ako lang ang nakakaalam kung paano makapasok doon. Nanlamig ako. Ibig sabihin, hinahanap din nila ang orihinal. Oo. At alam nilang hindi ko pa nakukuha. Kapag nawala ang orihinal, mahihirap na. Pwede nila akong palabasing patay na talaga. Ikaw ay isang baliw na biyuda. At sila ay malinis na. Nagngit-ngit si Rico. Biglang sumenya si Mang Ben na tumahimik. Sumilip siya sa labas. May ilaw sa kabilang pampang. Tumayo kami, kinakabahan. Sa gitna ng ulan, may mga ilaw na gumagala at may naamoy kaming kakaiba. Amoy gasolina. Hinila ako ni Rico papunta sa likod. Ngunit biglang nagliyab ang harap ng kubo. May nagbuhos ng gasolina at sinindihan ito. Mabilis na kumalat ang apoy. Pumasok ang maitim na usok. Masakit sa mata at ilong. Sumigaw ako! Rico! Hinila niya ako at tinulak ang aparador na nakaharang sa likod. Sa labas. May sumigaw. Sunugin niyo lahat! Tingnan natin kung saan pa siya magtatago. Nakilala ko ang boses. Isa sa mga lalaki sa bodega. Ang apoy ay nagliliwanag sa mukha ni Rico. Ana, yumuko ka. Kailangan nating makalabas. Ang usok ay sobrang kapal na. Ang kubo ay nanginginig sa init. Sa sandaling iyon, naintindihan kong hindi lang nila gustong itago ang katotohanan. Gusto nila kaming sunugin ng buhay. Dito na talaga nagsimula ang laban para sa aming buhay. Mabilis na kumalat ang apoy. Ang maitim na usok ay pumuno sa maliit na kubo. Hinila ako ni Rico. Tinakpan ang bibig ko ng basang tela. At sinipa ang pinto sa likod. Sa pangatlong sipa, bumukas ito. Ngunit isang nagliliyab na kahoy ang bumagsak sa likuran namin. Si Mang Ben, na bahagyang nahuli, ay itinulak si Rico. At siya ang natamaan sa balikat. Napasigaw siya sa sakit.
Lalapitan sana siya ni Rico, pero may mga yabag na kaming narinig sa labas. Hinawakan ni Mang Ben ang braso ni Rico. "Huwag niyo akong alalahanin, para mailigtas ang pamilya mo. Huwag kang lilingon." Itinulak niya kami. Sa liwanag ng apoy, nakita ko ang determinasyon sa kanyang mukha. "Hindi po pwede. Kailangan niyo pong madala sa ospital," sabi ni Rico. "Kung pupunta tayo doon, lahat tayo mamamatay. May daan akong alam sa tabi ng tubig. Dumaan kayo sa bukirin." "Bilis!" sigaw ni Mang Ben. Inabutan niya si Rico ng isang susi. "Yung luma kong motor, nakatago dyan." Hinila ko si Rico, umiiyak. "Makinig tayo sa kanya, Rico. Kung mahuli tayo, masasayang lang ang lahat." Yumuko si Rico kay Mang Ben. "Utang ko sa inyo ang buhay ko." Ngumiti si Mang Ben. "Mabuhay ka ng matino, bayad na yon." Tumakbo kami sa gitna ng ulan. Nahanap ni Rico ang motor at pinaandar ito. Kumapit ako ng mahigpit sa kanya. Huminto kami sa isang abandonadong kapilya. Doon ko sinabi ang isang bagay na hindi ko akalaing magagawa ko. "Rico, babalik ako sa bahay ng mga biyenan ko." Nagulat si Rico. "Ano? Kakaligtas mo lang sa kamatayan, Ana. Pagbalik mo doon, parang nagpakamatay ka na." Tiningnan ko siya. Nanginginig pa rin pero kalmado. "Kaya nga ako babalik. Kung pareho tayong magtatago, hahanapin nila tayo. Pero kung babalik ako at magkukunwaring takot at talunan na, iisipin nilang wala na akong laban." Umiling si Rico. "Hindi. Hindi kita gagawing pain." Hinawakan ko ang kamay niya. "Hindi ako pain. Ginagawa ko to para kay Nene, para sa'yo." Sa mata nila, isa lang akong mahinang babae. Iyon ang kahinaan at kalakasan ko. Kailangan mong kunin ang orihinal na hard drive bago pa nila masira. Magkukunwari akong susuko, pipirma sa mga papeles, at papayag na iwan si Nene sa kanila para maging kampante sila. Namutla si Rico. "Hindi! Huwag mong isugal ang anak natin." Nanikip ang dibdib ko, pero matatag pa rin ako. Hindi ko ibibigay si Nene. Nasa nanay ko siya. Gagamitin ko lang ang salita para malinlang sila. Alam ko ang limitasyon ko. Nanay niya ako. Huminto ako at bumulong. "Magtiwala ka sa akin, minsan lang." Nanahimik si Rico. Maya-maya, may inabot siyang parang ballpen. Recording device to. Isang pindot para mag-record, dalawa para mag-save. "Itago mo." Nagkasundo kami sa aming signal. Kung ligtas ako, iti-text ko. Tulog na si Nene. Kung delikado, gusto nang umuwi ni Nene. Kung handa na ang lahat, handa na ang hapunan. Bago kami maghiwalay, niyakap ako ni Rico ng mahigpit. "Kung hindi ako makabalik, mabuhay ka para sa anak natin." Bulong niya. Tinakpan ko ang bibig niya. "Kailangan mong bumalik. Hinihintay ka ni Nene." Tumango siya at nawala sa dilim. Naglakad ako pabalik sa bahay ng mga biyenan. Pagsapit ng umaga, nakarating ako sa kanila. Madilim ang bahay. Pero sa gitna ng bakuran, may isang bagong altar. Lumapit ako at nanlamig. Sa altar, hindi larawan ni Rico ang nakalagay, kundi ang sarili kong larawan. Natigilan ako sa gitna ng bakuran, sa harap ng altar na may sarili kong litrato. Ang larawan ko ay mula sa aking ID. Pinalaki at pinaputi, na para bang wala ng buhay. May mga nakasinding kandila at mga bulaklak sa harap nito. Buhay pa ako, pero tinuturing na nila akong patay. Lumabas si Nanay Celia, nakaitim. "Sakto ang dating mo," malamig niyang sabi. Sa likod niya, sina Carlo, Lorna, at iba pang kamag-anak. Tinitingnan nila ako, na parang isang problemang bumalik. Kinuyom ko ang mga kamay ko. Pinindot ang record button ng pen na bigay ni Rico. Tumingin ako sa litrato ko. Buhay pa ako pero may altar na ako. "Hindi ba kayo natatakot sa karma?" Tumawa si Carlo. "Huwag ka nang umarte. Nag-aalala ang lahat sa'yo. Iniwan mo ang anak mo para magpagala-gala. Paano namin hahayaang manirahan ang bata sa isang baliw na ina?" Lumingon siya sa mga kamag-anak. "Mula nang mamatay si kuya,
Nabaliw na si Ate Ana. Kailangan nating kunin ang bata. Nagsimulang magbulungan ang mga kamag-anak. Naintindihan ko ang plano nila. Gusto nila akong palabasing baliw para walang maniwala sa akin. Lumapit si Lorna. Nagkukunwaring mabait. Ana, pirmahan mo na to. Kapag maayos ka na, pwede mo siyang dalawin. Tiningnan ko siya. Ang bibig niya'y matamis pero ang mga mata'y naghihintay lang na bumagsak ako. Anong pipirmahan ko? Tanong ko. Agad na inilabas ni Carlo ang isang folder. Isang kasunduan. Na voluntaryo mong ipinapaubaya sa amin si Nene habang nagpapagaling ka. Isang patunay na hindi ka hahabol sa ari-arian at insurance ni Kuya. Pirmahan mo. At hindi ka na naming guguluhin. Tiningnan ko ang mga papel. Nagngingit-ngit sa galit. Ngunit naalala ko ang bili ni Rico. Nagkunwari akong takot. Paano kung hindi ako pumirma? Ngumisi si Nanay Celia. Ipapa-check up ka namin. May pera kami, Ana. Kayang-kaya naming bayaran ang doktor. At patunayan sa korte. Nasira ang ulo mo. Sa tingin mo, ibibigay ng korte ang bata sa isang baliw? Mahirap ka. Walang trabaho. Anong ipapakain mo sa kanya? Lumingon ako kay Tatay Lando. Nakayuko siya. Tatay, tawag ko. Gaano man kayo kagalit sa akin, apo niyo pa rin si Nene. Pwede ko po ba siyang makita bago ako pumirma? Hindi! Sigaw ni Nanay Celia. Ngunit sa huli, pumayag si Tatay Lando. Hayaan mo siyang makita ang bata. Pumayag si Carlo. 5 minuto lang. At may magbabantay sa pinto. Tumango ako. Ito na ang pagkakataon ko. Si Nene ay nasa isang maliit na silid. Pagpasok ko, tumakbo siya at niyakap ako. Mami! Sabi ni Yola. May sakit ka raw. Mamamatay ka rin po ba tulad ni Daddy? Pinigilan kong umiyak. Niyakap ko siya ng mahigpit. Habang inaayos ko ang damit niya, lihim kong hinawakan ang recording pen sa bulsa ng aking jacket. Nene, hindi ka iiwan ni Mami. Hahanapin ko lang ang mga masasamang tao para maibalik si Daddy. Tandaan mo, mahal na mahal ka ni Mami. Babalik pa po ba si Daddy? Tanong niya. Pumikit ako. Hahanapin ni Daddy ang daan pabalik. Magpakabait tayo habang hinihintay siya. Oras na! Sigaw ni Lorna sa labas. Binitawan ko si Nene. Hinalikan siya sa noo. At lumabas. Isinara at nilak ni Carlo ang pinto. Ang iyak ni Nene sa loob ay dumudurog sa puso ko. Lumapit si Carlo. Pagkatapos mong pumirma, ihatid mo siya sa terminal. Huwag na siyang babalik dito. Tumingin ako sa mga papel, nanginginig. Pero, sa loob ng bulsa ng aking jacket, patuloy na nagre-record ang pen. Alam kong ang mga taong akalay hawak nila kami, ay nagsisimula ng mahulog sa sarili nilang bitag. Bumalik ako sa sala, naririnig pa rin ang iyak ni Nene. Umupo ako sa harap ng mesa, handa nang pumirma. Si Carlo ay mukhang nagtagumpay na. Ganyan nga, kung naging masunurin ka lang. Sana hindi na humantong sa ganito. Kinuha ko ang ballpen at tumingin sa papel. Gusto ko lang malaman, sabi ko. Paano talaga namatay si Rico? Aksidente. Ano pa ba? Gulat na sagot ni Nanay Celia. Kung aksidente lang, bakit niyo kinuha ang cellphone niya? Bakit kayo takot sa mga papeles at sa insurance? Tanong ko. Huwag kang gumawa ng eksena. Sigaw ni Carlo. Biglang dumating si Tito Andres. Ana, narinig kong nanggugulo ka na naman. Sabi niya. Huwag mo nang palalain ang sitwasyon. Umupo siya sa harap ko. Hindi mo kayang labanan ng buong pamilya. Gusto ko lang ng katotohanan. Sabi ko, kung aksidente lang. Bakit kayo natatakot sa video ko sa bodega? Biglang nagbago ang mukha ni Carlo. Maging si Tito Andres ay natigilan. Saan mo nakuha ang SIM na yan? Sigaw ni Nanay Celia. Bakit, Nay? May importante ba doon? Tanong ko. Huwag kang mag-imbento. Sabi ni Tito Andres. Ngunit alam kong tama ako. Hindi po ako nag-iimbento. May kuha doon ng mga ilegal na dokumento at ng pag-uusap ninyo ni Carlo. Tumayo si Carlo, galit na galit. Nagsisinungaling ka! Sigaw niya.
at natapon ang tsaa sa mga papel. Siya ang may kasalanan. Bakit siya nakialam sa mga libro ni Tito Andres? Bakit gusto niyang maging bayani? Ang mga salitang iyon ay parang kulog. Lahat sila ay natigilan. Maging si Carlo ay napagtantong nadulas siya. Umupo ka, Carlo. Utos ni Tito Andres. Ngunit hindi siya sumunod. Nagkunwari akong umiiyak. Ngunit sa loob-loob ko, alam kong na-record na ang lahat. So hindi talaga aksidente. Bulong ko. Tama na yan. Pumirma ka na. Sabi ni Tito Andres. Biglang tumunog ang cellphone niya. Nagbago ang kanyang mukha. Lumayo siya. Ngunit narinig ko ang sinabi niya. Saan? Malapit sa bodega? Bumilis ang tibok ng puso ko. Kumikilos na si Rico. Pagbaba ng tawag. Ang mukha ni Tito Andres ay puno na ng galit. Puntahan niyo na! Nandoon siya malapit sa bodega! Ngayong gabi, siguraduhin niyong hindi na siya makakahinga, sabi niya kay Carlo. Sino? Tanong ni Nanay Celia. Hindi siya sumagot. Bago umalis, tiningnan ako ni Carlo. Manahimik ka dito. Kung magsusumbong ka, wag mo akong sisisihin. Umalis sila. Naiwan akong nakaupo, nagkukunwaring talunan. Nang bumalik ako sa sala, na-record ng pen sa loob ng aking jacket ang lahat ng pag-uusap namin. Ang pag-amin ni Carlo, ang gulat ni Nanay Celia, at ang utos ni Tito Andres. Ang plano ko ay nagtagumpay, ngunit si Rico ngayon ay mag-isang pumapasok sa pinakadelikadong lugar, ngunit hindi nila alam. Bago pa man makarating sina Tito Andres sa bodega, nakatawag na si Rico ng mga pulis kasama ang orihinal na ebidensya. Ang recording na nakuha ko ang naging huling patunay upang hindi na sila makapalag. Sa huli, nahuli si Tito Andres at Carlo. Ang hard drive, ang mga audio recording, at ang video ko ang nagsilbing matibay na ebidensya. Si Tito Andres ay nahatulan ng mahabang pagkabilanggo para sa pandaraya, pagtatangkang pagpatay, at iba pang krimen. Si Carlo, dahil sa kanyang pag-amin at pagtulong sa investigasyon, ay nakatanggap ng mas magaan na sentensya. Naibalik sa amin ang lahat ng perang kinuha ni Nanay Celia. Ginamit namin ito para sa pag-aaral ni Nene at para tulungan si Mang Ben na makabangon. Sina Tatay Lando at Nanay Celia ay parehong naharap sa kaso at pinatawan ng parusa dahil sa pagtatakip sa krimen at pakikipagsabuatan. Tinanggap namin, ngunit may mga hangganan na. Hindi na sila pwedeng basta-basta kunin si Nene. Ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugang paglimot. Lumipat kami ni Rico sa isang bagong lugar. Nagsimula ng bagong buhay. Isang hapon, pag-uwi ni Nene mula sa eskwela, nakita niya si Rico na naghihintay. Tumakbo siya at yumakap ng mahigpit. Daddy, ang tagal mo sa sementeryo. Tanong niya. Lumuhod si Rico, niyakap ang anak, at umiyak. Naligaw si Daddy, anak. Pero hinanap ako ng mami mo. Napanood ko silang magkayakap. Ang pinakamahalaga sa lahat ay hindi ang perang naibalik o ang hustisyang nakamit. Ito ay ang marinig ang masayang sigaw ni Nene tuwing hapon. Si Daddy, umuwi na. Pagkatapos ng pinakamalakas na bagyo sa aming buhay, ang aming maliit na pamilya ay sa wakas ay nakahanap na muli ng kapayapaan.